Magandang araw mga ka-brothers Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa ating mga kaibigan dyan sa abroad, mga OFW. Kamusta po kayo? Sa araw nito mga ka-brothers, i-share ko lang po sa inyo ang pahayag at nagsalita na po ang ating Armed Forces of the Philippines Chief na hindi po tayo nagpapadala ng kadete sa China. Except doon po sa 4 na bansa. Hindi totoo ang sinasabi ni Rapi Tulfo at ang iniisip at haka-haka or hula na tayo po ay nagpapadala ng mga kadete para sa military exchange program mga ka-brothers. Panoorin natin mga ka-brothers, no? Ulit ang pahayag ni Rapi Tulfo. And then can you provide this committee a reason why we started sending cadets to the Beijing military? I don't know if that's the correct name for that military institution. I think this is quite alarming, no? And this is the first time I heard the news coming from Senator Tolentino. Are we encouraging them to study in the military academy of Beijing? Your Honor, I cannot answer that. I have to find out the reason why they are sending cadets to China. Dapat yung military natin, ma-infiltrate na nila pamagitan ng pagbibigyan ng free education sa mga generals natin. And then, what happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures. Baka na mga bandang huli, makalimutan magkanta ng Bayang Magilyo at ang alam na yung national anthem ng China. This is very alarming. So my question to Yusek Espino, alam niyo na po pala, bakit hindi niyo po pinatitigil? This has to stop. Your Honor, Your Chair, I was... Sorry po, makasing pa. Sampal po to sa atin, binubuli po tayo ng China and yet yung ating mga military natin walang magawa. Tapos ngayon, yung mga military natin na hindi kayang harapin ng China para sabihin stop, pinapadala natin doon sa China para mag-aral. So parang sampal po sa atin to. Yusek, sir. I agree, totally agree, Your Honor. I was given a note a while ago. Only CGSC and MNSA counterparts were availed of by officers of the armed forces. I have to check if there are cadets sent to China Academy. So, wala pa pong GSC counterparts so and mga lieutenant MNSA. colonel to, Lieutenant Colonel. punta sa China. Yes, So totoo, di ba? Whether cadets or mas mataas to, ano na to? Yes, sir. For senior officers. Okay mga ka-brothers, so narinig na po natin, no, ang discussion ni Tolentino at ni Rapi Tulfo regarding po dito. So hindi nila sure kung mga kadete po ang pinadala or may mga posisyon o ranggo na po mga ka-brothers. So meron na nga binabanggit ito, mga colonel po ang pinapadala doon for schooling or military exchange program. Kung ano ang programa nila doon, dapat malalaman din natin dito at ma-apply natin sa ating bansang Pilipinas sa mga kasundaluhan. At the same time, sila din, ang taga-ibang bansa, ay nag-aaral din po sa atin dito sa ating bansang Pilipinas sa hukbong sandataan kung paano po tayo gumawa or magbigay ng strategy. So, ganun lang po mga ka-brothers. So, nasa memorandum po yan. Okay? So, ngayon, nagsalita na po ang Armed Forces of the Philippines Chief of mga ka-brothers na pinaliwanag niya doon na hindi po tayo nagpadala ng kadete sa China or sa Beijing. So, tinanggi niya ang mga akusasyon ni Senador Rapi Tulfo. Pakinggan natin mga ka-brothers. Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Brawner Jr. clarifies that the Philippines is not sending its military cadets to study in China. According to Brawner, the Philippines is only currently sending cadets to 4 other countries. Let me just clarify, wala tayong pinapadala na kadete sa China, no? Right. We only send cadets to 4 countries: the United States, Australia, Japan, and South Korea. In fact, we have about 45 Filipino cadets now studying abroad. Sa Beijing or pero wala sa China. Brawner points out, however, that the Philippines... mga ka-brothers, ay hindi po tayo nagpapadala. Ayon sa akusasyon or haka-haka or hinala ni Rapi Tulfo in action.
Mga kabrothers, mga kabatas, Tulfo-Natex, ano na naman to? Hindi na naman natsambahan ni Rapi Tulfo ang kanyang hinala, diba? Yun nga sinasabi ko dyan eh. Dapat, bago siya magbitaw ng salita, magbintang, akusasyon, or anuman yung terms na pwede nating gamitin, dapat nagsaliksik muna siya. Kailangan muna niyang aralin kung saan ba at kanino ba nanggaling ang informasyon. Hindi yung tira lang ng tira, nandyan sila sa kalagitnaan ng hearing. Buong mundo ang nakakarinig at nakakita sa kanilang programa, sa kanilang hearing sa Senado. At paniniwalaan talaga sila dahil senador ang nagsasalita at sila na mismo. Diba? Mangangamba ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino nakakarinig at nakakita sa kanilang pinagsasabi diyan sa hearing, mga kabrothers, mga Tulfo-Natex. Hindi ba kayo naalarma sa mga sinasabi ni Rapi Tulfo? Hindi na niya pinapayagan na magtangkilik tayo sa mga produkto ng China? Ano ang sinasabi ni Rapi Tulfo? Baka mga general pagdating dito sa bansang Pilipinas, hindi na marunong kumanta ng national anthem natin dahil Chinese na daw ang kinakanta. Saan ba siya kumuha ng pagbabasihan niya? Anong ebidensya ba ang kanyang ipapakita sa atin? Diba? Yun po mga Tulfo-Natex, kung dapat bang paniwalaan ang mga pinagsasabi ni Senador Rapi Tulfo. Kung gusto talaga ni Rapi Tulfo na tumigil ang bansang China sa pangbubuli sa ating Coast Guard Pilipino, mga Tulfo-Natex, dapat doon sila maghanap ng solusyon at hindi idamay ang mga produkto kasi marami ang apektado. Halos lahat mga investors sa Pilipinas, Filipino-Chinese. So ano ang mga produkto ang kanilang ginagamit ngayon? Produkto ng China. Ito na naman mga Tulfo-Natex, may banat na naman sa inyong idol, si Attorney Claire Castro. Pakinggan natin. Lahat ng sinasabi nyo dyan, di ba partner? Lahat ng sinasabi nyo dyan, at naka-on cam kayo, ito nga partner, takot na takot kayo malaman kung ano yung mga balak nyo. Dito pa lang binubunyag nyo na kung ano binabalak nyo, di ba? So, nakaka-trigger ito ng damdamin partner ng kamilang country. Partner, papaalala ko lang sa'yo, yung ginawang deployment, total deployment ban. Di ba? Deployment ban. Sa Kuwait. Sa Kuwait. Correct. Pasimuno rin si Senator Rafi Tulfo. Hiniling niya yan talaga Nirequest niya during Senate hearing Partner, na trigger yon. Tandaan mo. Sabi niya, we need this. This is a strong message. Yun ulit yung ginamit niya ngayon. Kasi ang gusto niya mangyari, partner, sinusunod niya siguro si Senate President Zubiri na maban. Sabi niya doon sa AFP, wag na kayong gagamit ng computer at mga cellphone na galing China. Lahat China made. That's why, partner, kaya sabi natin, tanungin mo nga si Senator Tulfo, ano ba yung gamit niyang cellphone? Pati damit nga. Sabi nga isang partner, isang netizen, baka pati yung mic na ginagamit nila sa Senado, made in China. Sa partner, tandaan mo, may merchandise na binebenta si Rafi Tulfo, partner. May merch siya sa RTIA niya. Correct. Tanong natin, yung binebenta niyo bang merch niyo, saan galing? Made in the Philippines ba yan? Baka wala ka namang benta ng merch niyo. Kasi puro mga China. Okay? So, yun po mga kabrothers, mga kabatas. Yun lang po muna ang ating ibahagi. So, kayo na po muni-muni, no? Kung nasa tama pa ba ang mga pinagsasabi ni Senador Rapi Tulfo or kailangan lang niyang nagpapublicity. Laging nasa news. Laging siyang mauna sa balita para sa 2028 election. Strategy yan, mga kabrothers, no? Para lang nasa isip palagi ng mga tao na Rapi Tulfo. Kasi araw-araw nasa news. Kahit wala namang saysay at walang silbi ang mga pinagsasabi, basta nako-cover sa camera at na laging
o sa television at radyo maririnig, walang saysay ang kanyang mga pinagsasabi. Kasi kung tutusin, no, kung meron mang anomalya sa gobyerno, kung meron mang dapat baguhin, mayroon mang dapat hulihin at dapat ikulong, pinakulong na niya yan. Kinasuhan na niya yan. Pero hanggang bunganga lang yun. Salita lang ng salita, wala naman sa gawa. Anong purpose? Para lang ma-refresh palagi at makover sa kamera, sa television, sa radyo, sa newspaper ang kanyang pangalan. Yun lang po, mga ka-brothers, sa aking masasabi. Okay? So hanggang dito na lang po tayo, mga ka-brothers, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-iingat po tayo palagi. Adios. God bless, mga ka-brothers.